Matapos marinig ang kwento ng mga bisita, una nating makakausap ay si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carl. Magandang araw po sa inyo. Alam niyo, pag sinabing pagkain, ayaw na ayaw nating pag-aawayan yung bagay na yan eh. Kasi di ba palagi sinasabi natin, grasya ng Diyos yan. Pero una-una siguro sabihin natin, may mga pagkakataon na ang isang tao napapagod. At pag napagod na isang tao, yun yung pwedeng may psychological phenomenon tawag dito, yung compassion fatigue. At itong compassion fatigue na to, pwedeng tinatawag nito yung STS or yung secondary traumatic stress. Nagkakaroon ng stress to the point na parang physically and emotionally pagod na tong taong itong tumulong. Merong pagkakataon na sobra talagang hindi nakakayanin. Pero sana intindihin nating maigi. Pinipilit kong intindihin kanina yung sitwasyon. Pero sana maintindihan mo, Giselle. Unang-una, 7 anak yun. Kung kaya mong naianak yung 7 anak na yan, kaya mo ring pakainin yung 7 anak na yan. So, hindi mo kinakailangan, ipakita mo na may kakayahan kayo na ayusin yan. Dahil unang-una, ang mga anak mo rin na makikinabang dyan. Pero pwedeng makiusap eh. Alam mo, magandang bagay yung nakikiusap tayo. At the same time, pag nakita na mga anak mo na marunong kang makiusap, meron kayong open communication ng hilaw mong hipag, doon mo mapapakita na magiging maayos din ang iyong mga anak. Kasi nagiging healthy yung relationship nyo. So, dun pa lang, maayos na. Sana magkaayos kayo dahil kasi unang-una, hindi pinag-aawayan ang pagkain. Yan lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Although hilaw kayo na pamilya, pamilya pa rin kayo. Huwag natin sabihin na hindi natin maaayos to kasi kaya ganang sinasabi ko lagi pag may nag-aaway dito, kailangan ng kontrata. Eh kayo naman pamilya, kailangan ng understanding, ng communication, ng schedule. Siguro Rose Ann, tsaka Giselle. Pag-usapan nyo Monday, Wednesday, Friday, ikaw magluluto. Tuesday, Thursday, Saturday, siya magluluto. Sunday, pareho kayong magluto. Kasi family day yun. Ganun lang yun. Baka naman hindi yung pagkain ang pinag-aawayan nyo. Mag-usap kayo. Palagay ko, meron kang hugot kung bakit galit ka sa kanya. Or si Giselle, meron ka ring hindi pagkakaintindihan kay Rose Ann. No? Yung away nyo sa pagkain, isa lang yan sa manifestation ng hindi nyo pagkakaintindihan. Ito naman mga kaibigan ninyo, wag na kayong gumatong, no? Wag nyo nang palakahin yung misunderstanding nila nitong Rose Ann tsaka Giselle. So, yun lang ang mga advice ko. Pamilya kayo, miski na hilaw na pamilya, pwede namang schedule yung paggamit ng common na kusina na yan. Kung hindi yan ang totoong problema nyo, pag-usapan ninyo kung ano talaga ang problema ninyo sa buhay. Yun lang po. Maraming salamat, Attorney Lorna. Ngayon naman, balikan natin si Dr. Love. Thank you. Real quick. Sa mga nagmamahalan, pangarap nila na bumuo ng isang kingdom, isang kaharian, yung nagmamahalan. They form a family, bumubuo ng isang pamilya, may mga anak. And that happened kay Giselle. Pero Giselle, sa isang tao o sa mag-asawa na nagplano na bumuo ng pamilya, responsibilidad ninyo na maging independent. Hindi tayo dapat umaasa sa ibang tao. Kung may tulong na ibinibigay, pagpasalamat natin. Since wala pa kayong kusina, nakikiluto tayo sa kusina ni Giselle, marapat lang talaga na kahit anong anggulo mo tingnan, anak, marapat lang na makisama ka sa kanya. Paghugas ng pinggan, tama si attorney, sang-ayon ako sa kanya, i-schedule nyo ang inyong gawain. Otherwise, kung ayaw mo ng gano'n, magpundar ka ng sarili mong lutuan, doon ka magluto sa bahay mo. Problema mo ang lahat ng kakulangan sa pamilya mo, hindi
problema ni Roseanne yon kasi meron din siyang sariling pamilya. Ang nangyari kay Roseanne, hindi naman pinag-aawayan ng pagkain. She's willing to help you. Ang hinahanap lang niya yung kusang loob mong makita na may nag-e-effort ka rin na makapaghugas man lang ng pinggan o ng pinagkainan. Yun lang, maliit na bagay. Sana hindi masira, Roseanne, ang pagsasama niyo, ang relasyon niyo, no? And I hope you're willing to forgive her. At siya naman, I think Roseanne deserves an apology from you, no? Para mabuo natin, imbis masira ang ating pagiging magkamag-anak. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love.